So, continuation po guys, WWTH Season 31, Part 64, Final Part. Final na po to guys. Pagka nabitin po to, lagyan natin ng 65. So, thank you so much po sa inyong lahat na nakapagpatuloy magtapos mula Part 1 hanggang dito sa Final Part ng Season 31 ko na to. Sana po kung bago ka makakakita ng content kong ganito, pasyalan mo po yung profile ko. Tingnan mo po yung season 27 ko hanggang dito sa part na to. At sa mga susunod pang season na itatry kong mabuksan sa loob. Kung loloobin, kung loloobin pa ng ating Panginoon na makagawa ako. Thank you so much po sa inyong lahat. Ang Panginoon na po ang bahala sa bawat isa sa atin na magbigay ng blessings na hinihingi ng bawat isa sa atin na alam niyang makakabuti pa sa ating lahat. Amen. To God be the glory po ulit. And lagi po nating isabuhay yung tatlong importanteng bagay na kailangan i-practice natin araw-araw. Ang pagkakaroon ng isang goal na magiging mabuting tao ka na habang ikaw ay nabubuhay. Ang pangalawa ang pagkakaroon ng katungkulan ng duty na ingatan mo tong vehicle na sinasakyan ng Holy Spirit ng ating Panginoon. At ang pangatlo ay ang i-savor natin, ang namnamin natin, ang pahalagahan natin yung mga moments na we are still binding with our true family. Amen. Yan po ay lagi kong madalas ko nang ini-intro sa mga part by part na mga ganito kong content. To God be the glory po talaga. God bless each and every one of us. Amen. So, umiyak nga po itong magkapatid nung dumating ang ating Panginoong Hesus. Si Marta at saka si Mary, si Maria. So, sinabi ng ating Panginoong Hesus sa kanila, isama niyo ako kung saan niyo inilibing si Lazaro. Pero umiiyak na po ang ating Panginoon. Malungkot na po siya. Kasi mahal na mahal po niya ang magkakapatid na to. Kasi nga po sila childhood friends, childhood best friend. Tsaka si Lazaro po lagi pong itinatagubili ng ating Lord Jesus. Sa isang dokumentaryong napanood ko, ang kanyang ina kapag umaalis ang ating Lord Jesus sa kanilang lugar. Si Lazaro po ang manak-anak ay bumibisita kay Mama Mary. Amen. So pagdating po nila dun sa libingan, nakasarado po yung batong malaki. Nakalibing po dun sa loob si Lazaro ng 4 na araw na. 4 days na po, imantakin niyo po, di mabaho na yon. Kumbaga sa mabaho na yon. Kasi 4 days ng patay So sumigaw ang ating Panginoon, nagulat yung mga kasama niya, pati yung 2 babaeng kapatid ni Lazaro. Sabing ganun Lazaro, lumabas ka dyan, bumangon ka. Biglang bumukas yung bato guys. Biglang bumangon si Lazaro, lumabas siya. Niyakap siya ng kanyang 2 kapatid at lumapit ang ating Panginoon sa kanya. Sabing gano'n na ating Panginoon ni Lazaro, pasensya ka na kasi hindi agad ako nakarating sa mensahe na pinadala sa akin ng kapatid mo. Masayang-masaya yung tagpong yun guys, parang hindi may paliwanag. Gulat na gulat yung mga taong nakasaksi ng ginawa ng ating Lord Jesus kay Lazaro. So para po sa akin, itong vision na to parang sobrang miraculous. Kasi imagine niyo po, 4 na araw ng patay yung lalaking to, tapos binuhay ng ating Lord Jesus. So ganun ka-powerful ang ating Panginoong Jesus. Pero parang ang tingin ko po sa vision na to, sa documentary na to, binilinan din po ng ating Panginoon yung mga taong nakakita ng ginawa niyang milagro. Pero later on po, kumalat din po yung balitang yun. Kasi siyempre hindi po nila po pwedeng ilihim yun kasi may mga nakakita din pong ibang tao na sumunod sa ating Panginoong Hesus. So kaya po yung ministry po ng ating Panginoong Hesus punong-puno po talaga ng sigalot, punong-puno ng halo-halong emotion, punong-puno ng maraming mga bulong-bulungan kung sino talaga ang ating Panginoong Hesus. Pero yung pong mga followers na, yung pong mga disciples na at yung mga taong nakakita at ginamot niya ng personal healing na ginawa sa kanila ng ating Panginoon ay naniniwalang hindi tao talaga ang ating Panginoon at naniniwala sila ng ating Panginoon ang tunay na Misayas at siya ay babalik talaga sa takdang oras at pagkakataon. So yan po yan guys. So
sana po itong mga pagkakasunod-sunod ng content na ginawa ko na to ay magbigay talaga sa atin ng tibay ng faith na pinangahawakan natin. Lagi po nating tatandaan guys na nanggaling din sa ating Panginoon sa salita niya sa kanyang banal na love letter sa humanity na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kailangan po may good deeds kasi faith is the completeness of good deeds, love, and hope. Yan po yung matagal ko nang sinasabi, 2 years ago pa po guys, medyo inihinto ko nga po yung pagsasalita ko ng 3 bagay na yan. Kasi alam naman po natin lahat yan guys kung ito'y nananampalataya pero wala ka namang ginagawa na beatitudes o virtue ng ating Panginoon, patay ang pananampalataya mo. Kung ang isang tao ay salita ng salitang siya may banal na takot sa Diyos pero ang pamumuhay naman niya kakaiba sa mga inuutos ng ating Panginoon, hindi ka tunay na sumasampalataya, hindi ka tunay na followers ni Kristo, hindi ka tunay na mananampalataya ng Diyos. Kasi ang mga pamumuhay na ginagawa mo, ang nakikita sa pamumuhay mo, ay hindi iniuutos ng ating Panginoon. Kasi sabi nga po ng Panginoon, dadating ang mga huling generation ng mundong ito, ang mga huling tao ay malulubog dun sa 7 o 8 na materialism. Ang isang salita po ay bumubuo sa materialism. Ito po yan guys, eating, drinking, marrying, giving in marriage, planting, building, selling, and buying. 8 po yan guys na bumubuo sa salitang materialism. Kung ang tao po ay patuloy-tuloy na nagpapahikayat sa salitang yan, sa materialism, ay hindi daw po siya masasabing may kahandaan sa pagbabalik, sa biglang pagbabalik ng Panginoong Jesucristo. Kasi nasa likuran ka ng mga ipinag-uutos ng masama kapag ginagawa mo yung mga yan. Kasi alam ng Diyos na kailangan i-sustain mo ang buhay mo habang nandito ka pa sa lupa Pero kapag ikaw parang nagpabuyo ka, parang kumbaga sa nadala ka na, ibig sabihin hindi mo idinagdag yung motivation ng ating Panginoon dyan sa 8 yan. Maano ka na, parang kumbaga sa nandun ka sa hindi maliwanag na parte ng trajectory papunta kay Kristo. Kaya dapat po iwasan natin tayong magpapakalunod dyan sa salitang yan, sa materialism yan, na binubuo ng 8 bagay na yon na isinasabuhay pa po ng karamihang tao sa generation natin. Hindi masamang isabuhay mo yan, hindi masamang gumawa ka ng bahay, magplano kang umasenso, pero dapat may giya ka ni Kristo. Nandun ka sa giya ni Kristo, nandun ka sa angkla niya, tinatrajectory mo yung daang papunta sa Kanya para sa dulo, mapipili ka niya. Yun po yung salita ng Panginoon, hindi po natin po pwedeng baliwalain yan guys, kasi yan po yung magdadala sa atin sa 2 bagay sa dulo ng buhay natin. Isang peace at isang tormented. So, dun tayo sa peace, dun tayo sa payapa, dun tayo sa may kaluwalhatian. Kasi pag napunta tayo sa tormented, wala po yun. Habang buhay kang nandun sa mainit. Yan po yan guys, hindi po pwedeng ito'y hearsay lang. So sana po talaga guys nakapagtawid ako sa inyo sa season 31 ko na to ng maliit na booster na dagdag pa po sa faith ng bawat isa sa atin. Thank you so much po talaga, magtumibay po tayo, i-focus po natin ang buhay natin sa mga salita ng ating Panginoong Hesus kasi yan po'y powerful, yan po'y magbibigay sa atin ng liwanag sa dulong paglalakbay ng buhay ng bawat isa sa atin. Sikapin po nating maging mabuting ehemplo tayo ng ating pamilya at ng ating kapwa-tao. Amen. To God be the glory po. Thank you po for watching. Gawin po nating motivation talaga ang salita ng ating Panginoon. At wag po nating gagawin yung mga hindi niya talaga sinalita, yung mga hindi niya talaga iniutos kasi tayo po'y maliligaw sa dulo. Maraming salamat po ulit. Thank you so much po sa inyong lahat sa pagtatapos sa panonood nyo ng bawat part ng mga contents ko na ganito na WWTH, what is written truly happened, still happening, and will happen again. Amen. To God be the glory po talaga. God bless each and every one of us. And thank you po ulit. Thank you so much po. And be strong in your faith each day of your very important life. Amen. Be grateful each day. Be thankful each day. And hawaan natin lagi ang motivation ni Kristo. Amen.